Pinuna ng ilang kongresista ang umano'y kaduda-dudang liquidation documents ukol sa confidential funds ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte. Muli ring naungkat ang umano'y bigayan ng sobre mula sa Vice Presidente. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, ikinababahala ng mga kongresista ang tila lumalabas na pambabaliwala ng Office of the Vice President sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Kahapon sa ikaapat na pagdinig ng komite, may mga bagong revelasyon nga na naungkat ang mga mambabatas. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Paharda? Yes, sir. Magkakano? Minimal amount lang po. Which is how much po? It's 25,000. Isa na namang opisyal ng Department of Education ang nagsabing nakatanggap umano siya ng sobrang may lamang pera mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte noong siya'y kalihim pa ng DepEd at yan ay si DepEd Chief Accountant Maria Runa Catalan. Sa ikaapat na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa umunoy maling paggamit ng pondo ng OVP at DepEd, binusisi ng mga kongresista ang liquidation documents ukol sa confidential funds ng mga opisina ni Vice President Duterte. Dito na naungkat ang pag-aabot ng sobre kay Catalan kasabay ng pagpapapirma sa kanya ng mga papeles para sa liquidation ng pondo na tila senyales umano ng pressure para sundin ni Catalan ang mga utos sa kanya. Sir, the first time I receive it, I honestly asked Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. So, for me, honestly, I receive it knowing that it was not part of the Who gave you confidential Who gave you the envelope? ASEC, Sunshine Fajarda. Who requested you to sign the accounting report? It was also ASEC Shine Fajarda. Isa lamang si dating ASEC Sunshine Fajarda sa 7 opisyal na pinaharap sana ng komite sa pagdinig pero lahat sila hindi naman sumipot. Iniulat pa ng Committee Secretary na ang Chief of Staff ni Vice President Duterte na si Yusek Zuleika Lopez lumipad na rin patungong Amerika sa gitna ng House probe kung saan pinaharap din sana siya. Ang OVP kinumpirma naman ang pagbiyahe ni Lopez pero giit nila personal trip ito at hindi totoo ang mga haka-haka na may kaugnayan ng kanyang pag-alis sa kanyang trabaho. Una na ring iginiit ng ilang OVP officials na ipinapatawag ng komite na pinili talaga nilang hindi dumalo sa pagdinig dahil naniniwala silang hindi umano ito in aid of legislation. Ang mga kongresista una nang iginiit na nais lang nilang mapanaig ang katotohanan sa issue, lalo pat pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Ang habol lang naman po natin dito ay katotohanan, pagpapaliwanag lang kung paano ba ginastos yung pera. Hindi naman siguro masyadong mahirap ipaliwanag kung tama naman po ang paggastos ng pera. If they will not come for the 5th time, then I might make a motion to hold them in contempt. Because this is the 4th time. This is unfair to these people here who have attended every time that they are called upon. Angelique, sa isang press conference naman kani-kanina lamang dito sa Kamara, nilinaw ng mga mambabatas na hindi naman ibig sabihin na may nakikitang iba't ibang umano'y anomalya nga sa Office of the Vice President ay hahantong na sa impeachment complaint ang pagdinig nga ng House Committee on Good Government and Public Accountability laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi nila ay sa umpisa pa lang ng pagdinig ay hindi naman ito yung layunin ng komite at gusto lamang nilang mapanaig yung katotohanan at magkaroon nga ng mas matibay na sistema at polisiya sa gobyerno sa paggamit nga ng pondo ng pamahalaan, partikular na sa confidential funds. Ang sinasabi nga ng mga mambabatas sa mga susunod pang pagdinig ng komite ay talagang bubusisiin pa nila yung mga issue kaugnay nga nitong confidential funds para magkaroon ng partikular na mga polisiya at kung in aid of legislation nga ay talagang makabuo sila ng mga bagong panukala para mas mahigpitan na yung paggamit ng pondo ng pamahalaan. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.